Zero remittance gagawin ng mga OFW sa Europe, mga kapatid. Hindi man lahat, no? Hindi man lahat. Siguro dun sa mga taga-suporta lang ni dating Pangulong Duterte. Kasi sabi rito, bilang pagkondena sa pag-aresto kay ex-President Duterte. Siyempre, alam naman natin mga tol, hindi naman 100% ng mga OFWs is pro-Duterte. Yung iba is pro-Marcos din, mga tol. So, hindi naman siguro 100% ng mga OFW ang gagawa nito. Pero dito sa zero remittance, mga kapatid, na gagawin ng mga OFWs sa Europe, mga kapatid, sino ba ang unang-unang maaapektuhan dyan? Siyempre maaapektuhan ng pamahalaan, di ba? Pero number one na maaapektuhan dyan, mga kapatid, siyempre yung mga pamilya nila rito sa Pilipinas na nag-aantay ng mga padala nila. Anyway, mga tol, panoorin na lamang natin tong balitang to mula rito sa News 5. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na po natin patagalin pa, panoorin na natin to. Nagbanta ang ilang grupo ng mga OFW sa Europa na hindi magpapadala ng remittance bilang pagkondena sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Panawagan ng palasyo kumalma dahil pamilya rin nila ang apektado. Di ba? Hindi ko pa man napapanood ang balita, alam na alam ko na agad. Siyempre mga kapatid, kalmado lang kayo. Kalma lang, kalma lang. No, yung iba nag-aantay yung pambayad natin ng bahay, pambayad ng sasakyan, pang-enroll ng ganito. Kaya lalo-lalo na mga tol, bakasyon na tapos magpapasok ka na ulit, o di ba, pang-budget ulit. Yung mga pamilya nila nag-aantay sa probinsya, sila yun din ang maapektuhan ni. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kumakalat ngayon sa social media ang panawagan para magsagawa ng OFW Zero Remittance Week. Ito, basahin natin. OFW Zero Remittance Week. So, isang linggo siguro. March 28 to April 4. Oh, yun ang sabi. It is time for the current administration of the Republic of the Philippines to realize the grave mistake they made against former President Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong. Di natin alam, mga tol, kung gaano ang magiging impact nito sa pamahalaan. Pero tulad nga ng sinabi ko, mga tol, hindi to 100% ng mga OFW, mga tol. Kasi meron dyan pro-Marcos, meron din dyan pro-Duterte. So malamang ang gagawa nito, mga tol, is mga pro-Duterte lang. O baka hindi pa lahat. Siyempre, mga kapatid, iisipin pa rin nila sino ba mas mahalaga. Diba? Si dating Pangulong Duterte o yung yung pamilya ko nag-aantay ng padala sa Pilipinas. Pwede nilang i-consider yun, mga tol. Pwede nilang isipin ng maayos yun. Kasi ito, panawagan lang to ng mga siguro ang nag-organize ng kung sino man ang nananawagan nito siguro wala siguro silang kamag-anak sa Pilipinas. Pwedeng ganun, mga single pa sila. 'Di ba? O kaya kung meron man silang kamag-anak sa Pilipinas, galit naman sila doon. 'Di ba? So kaya nilang gawin na hindi magpadala, 'di ba? Pero doon sa mga may pamilya, 'di ba? Mag-isip-isip muna kayo maigi. Inisyatibo raw ito ng may Sub Croatia chapter sa Europe. Pagtutol daw nila ito sa hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na iparesto at i-turn over sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalakip din ito ang panawagang ibalik sa Pilipinas ang ating Pangulo. Kinumpirma yan ng isang opisyal ng grupong may Sub Croatia. Napili nila ang March 28 kasabay ng 80th birthday ni Duterte. And I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. Parang parang ang labo ng panawagan niya kasi mga tol, hindi na kontrolado ng Pilipinas yan eh. Please send him back. 'Di ba? Dapat ang pakiusap nila diyan hindi kay PBBM. Ewan ko kung tama ako o mali mga tol. Pwede kayo mag-comment. I have nothing against you. Just please send him back home. 'Di ba? Ang magse-send back home niyan o ang magre-release niyan is yung ICC, hindi si BBM, 'di ba? Hindi si PBBM ang may niyan, ang may hawak na niyan. 'Di ba? Sinuko na nila eh. Hindi na nila kontrolado 'yon, mga tol. I have nothing against you. Just please send him back home. Ang remittance ay ang ipinapadalang pera ng mga OFW sa bansa para sa kani-kanilang pamilya. Kaya ang Malacanang nanawagan sa mga OFW sa Europe na maging mahinahon. Kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang
maaaring ipadala sa mga pamilya nila. Hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. At saka hindi ganun katindi epekto nun sa gobyerno, mga tol. Ilan ang OFW sa buong mundo? 'Di ba? Hindi ilan ang OFW sa buong mundo? Ito nagsasabi rito Europe lang Europe lang naman ang nagsasabi, mga tol. 'Di ba? Pero hindi naman din 100% yan. Puro mga pro Duterte. Meron din dyan pro Marcos. Tulad nga nung kanina ko pa sinasabi. At siguro even the pro Dutertes, mga tol, hindi rin naman 100% maikipagkaisa. Kasi may mga pamilya nga sila sa Pilipinas na maaapektuhan. 'Di ba? Iginiiti ng palasyo na sumusunod lang sila sa proseso. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw. Nagbabalita mula sa 'Di ba? Napakalinaw, mga tol. Pero anyway, kung yan ang talaga gusto nyong gawin, di naman kayo mapipigil, edi bahala kayo. 'Di ba? Ganun lang naman 'yun mga tol Ngayon eto, another report naman to from GMA. Ang sabi ng ICC, i-consider daw nila o i-considera ang asal ng kanyang mga supporter o supporter ni dating Pangulong Duterte sa pagbibigay ng interim release, meaning yung pansamantala sigurong kalayaan habang dinidinig ang kanyang kaso. Sabi rito sa report, eto basahin na lamang natin. ICC iko-konsidera ang asal ng kanyang supporter sa pagbibigay ng interim release kay FPRRD. No, mga tol. Ano bang mga asal yung tinutukoy nila? No, panoorin na lamang natin to mula sa GMA. Posible umanong isaalang-alang ng International Criminal Court ang asal ng kampo ni dating Pangulong Duterte at kanyang mga taga-suporta kaugnay ng hiling nitong interim release o paglaya habang dinidinig ang kaso. Ang iba pang posibleng kondisyon para dyan sa pagtutok ni Maki Pulido. Umaasang kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, papayagan siya ng International Criminal Court na pansamantalang makalaya sa pamamagitan ng mekanismo na interim release. When I make an application for interim release, you'll know about it because it'll be published on the court website. Right. But it's a sure thing, essentially. Ang siya ng korte nakadepende sa mga kondisyong nakasaad sa Article 58 ng Rome Statute. Ano yan? To ensure the person's appearance at trial. Oh! So kung papalayaan nila, makakasiguro kaya sila na kapag sa oras ng pagdinig ay darating si dating Pangulong Duterte. Baga ganon. Kasi baka pag pinalaya ka namin, hindi ka na bumalik. Parang ganon ang kinakatakot nila. No, the arrest of the person appears necessary to ensure the person's appearance at trial, to ensure that the person does not obstruct or endanger the investigation or the court proceedings, or where applicable to prevent the person from continuing, where applicable to prevent the person from continuing with the commission of the crime or a related crime which is within the jurisdiction of the court and which arises out of the same circumstances. Ewan ko kung tama ako pagkakaintindi baka ang iniisip kasi nila, mga kapatid, dahil nga sa nakikita ng ICC na inaasal ng kanyang mga taga-suporta na parang gusto nilang pigilin ang pagdinig, wag dinggin, pauwiin na sa Pilipinas. Baka pag pinalaya nila, mga kapatid, hindi na bumalik ulit. Kumbaga hindi na magpakita, di ba? Kasi nangyari yan, mga kapatid, dito sa ilang mga ilang mga iniimbestigahan dito sa Pilipinas, mga tol, na bigla na lang tumatakas, nagpunta na sa ibang bansa, mga tol. Taguna, hindi na sumipot sa pagdinig. Sisipot ba ang suspect sa mga pagdinig ng korte? Hahadlangan ba niya ang investigasyon sa kaso? At gagawa pa ba siya ng mga krimen na kinasangkutan niya? O, di ba? Tama. Rome Statute, pwedeng warrant of arrest or pwedeng summons. Now, obviously, hindi inisyo yung summons kasi nakita ng korte na hindi siya kusang pupunta kung summons lang. So, warrant of arrest. Sabi ni Attorney Joel Butuyan, isa sa 5 Filipino ICC-accredited lawyer, iko-konsidera rin daw ang asal ng kampo ni Duterte at ng kanyang mga taga-suporta. Sinaktan pa nga yung isang policewoman, nagkaroon ng malaking bukol, and there was an attempt to really prevent his arrest. Nandiyan na rin yung mga ginagawa ng mga supporters niya to the point na binubuli and ini-intimidate yung mga judges mismo.
Sa kasaysayan ng ICC, hindi bababa sa 6 na akusado ang pinagbigyan sa kahilingang interim release. Noong 2021, So may mga napagbigyan naman pala mga tol, no? May mga napagbigyan. Ang tinitingnan lang dito ng ICC, una yung inaaresto na si dating Pangulong Duterte. Isa-isa natin na yung mga sinasabi kanina. Yung inaaresto si dating Pangulong Duterte dahil sa sobrang pagpigil ng kanyang kampo, 'di ba? Meron pang isang nasaktang sundalo, pinalo ng cellphone sa ulo mga tol. Ang pumalo nun yung si Hanilet, 'di ba? Yung misis ni dating Pangulong Duterte. Tapos yung mga supporters, sabing ganon, dahil nga sa pagtutol to the point na umaabot pa daw sa binubuli yung mga judge, isa rin yun sa kunikonsider na kung sakasakaling bibigyan natin ng interim release si dating Pangulong Duterte, no, meron ba tayong kasiguraduhan na babalik pa ulit siya rito sa trial o baka hindi na siya magpakita, 'di ba? Kasi ganito na ngayon ang nangyayari sa umpisa pa lang 'di ba? Anong kasiguraduhan natin na maipagpatuloy etong trial na 'to? Kaya kumbaga parang ano sila ngayon, hawak-hawak na natin, pakakawalan pa ba natin? Parang ganoon mga tol. Nilala ng korte ang voluntaryong pagsuko ng Kenyan lawyer na si Paul G. Cheru na nagpakita raw ng kusang loob na pagtanggap sa jurisdiksyon ng ICC. Mababa rin daw ang parusa sa kaso niyang panunuhol sa mga testigo. Ang dating Congolese rebel leader na si Jean-Pierre Bemba Gombo pinalaya rin noong 2018 matapos mapawalang sala sa kasong war crimes at crimes against humanity. At naisilbi na rin niya noon ang lampas 80% ng sentensya para sa hiwalay na kasong offenses against the administration of justice. Ang ICC merong kasunduan sa bansang Belgium at Diba? Yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, kung naniniwala naman talaga kayo na walang kasalanan, no, si FPRRD at naniniwala naman kayo na malinis ang kanyang konsensya, diba? Total, nangyari na yan Wala na tayong magagawa, mga tol. Nasa ICC na siya. Di ibigay nyo na lang ang inyong tiwala sa kanyang mga abogado. Total, sila rin naman ang pumili kung sino ang mga tatayong representative niya para idepensa siya sa korte, di ba? Kasi kung gagamitan ninyo ng katulad ng ganito nga, yung mga pambubuli, hindi ko pwedeng sabihin mga tol na hindi mga DDS gumagawa kasi kahit yung mga simpleng reactionist lang mga tol, binubuli ninyo no? Kahit mga simpleng reactionist lang at saka nagbibigay ng opinion, binubuli ninyo mga tol So hindi ko kayo kayang ipagtanggol talaga Ugali yan ng iba sa inyo Anyway mga tol, tuloy natin to. Argentina para sa pagkustodiya sa mga suspect na mabibigyan ng interim release. Sakali mang bigyan ng interim release si Duterte, magtatakda ng mga kondisyon ng pre-trial chamber 1. Halimbawa, pangakong sisipot sa pagdinig o hindi kokontakin ang sinuman sa mga testigo. Hihingan din ang opinyon ng abogado ng mga biktima maging ang Office of the Prosecutor ng ICC. Giit ng mga abogado ng mga biktima, tututulan nila ito. There are still serious security concerns for the victim. So sa panig ng mga mga naging victim daw di umano ng EJK ay tututulan nila itong interim release na to. There are still serious security concerns for the victims, for the potential witnesses. In fact, we have seen the online and in person. Victims for the potential witnesses. In fact, we have seen that online and in person. Secondly, Mr. Duterte, as stated in the arrest warrant, is still a very influential man. Ano man daw ang maging parang ganito mga tolo o kay Senator Bato, di ba? Sinasabi niya na meron na rin daw siyang warrant of arrest sa ICC, di ba? Nung una sabi niya, isasubmit niya ang sarili niya, sabing gano'n. Sabi niya, siya may sabi nun sa ibang report. Tapos ngayon naman, gusto niya nang magpakanlong sa Senado. Diba? Gusto niya nang doon pag lumabas yung kanyang warrant of arrest, doon na siya magtatago sa loob ng Senado kasi hindi siya pwedeng arestuhin doon. So doon na siya magpapa-rescue, di ba? So ngayon, ang iniisip ng ICC, baka gawin din to ni FPRRD. Baka pag pinirelease natin siya, hindi na to humarap ulit next time. Pigilan na ng mga supporter niya, di ba? O kaya talagang bakuran na ng mga supporter niya. Yun ang kanilang concerns mga tol. At yun ang kanilang kino-consider kung bibigyan ba nila ng interim release etong si dating Pangulong Duterte. Ang desisyon ng pre-trial chamber 1 kaugnay ng interim release, nire-review ito ng korte kada taon para tignan kung may nagbago sa sitwasyon.
O yun naman pala, kung may makikitang magbabago mga tol, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Pwede pa rin mapauwi o pwede pa rin mapalaya pansamantala si FPRRD kung sakasakaling may magbago sa sitwasyon. So yun nga mga tol, ang kailangan lang talaga nating gawin is huminahon. Diba? Pero sabi nga ng mga ibang taga-suporta ni dati Pangulong Duterte, sigurado ka ba na puro mga DDS gumagawa niyan? Baka naman mga nagpapanggap lang na DDS yun para lalong mapasama si dating Pangulong Duterte, di ba? May mga nagko-comment sa inyo, mga DDS supporter, yung mga nangaharas doon sa ICC judge. Sigurado ka ba na puro mga DDS ang gumagawa noon? Baka yung iba nagpapanggap lang na DDS. Well, mga tol, totoo yan. Posible. Kasi kapag ang topic dito is INC, may mga nagpapanggap din na INC sa comment. May mga sinasabi pa nga, INC ako pero ayoko na magsimba. Doon pa lang sa word na simba, alam mo ng peke So, posible. Tama kayo doon. Posible. No, na yung ibang nanggugulo lang is hindi talaga DDS, nanggugulo lang. Posible yon mga tol. Hindi ko sinasabing factual pero sabi ko posible. Diba? Tama kayo doon. Pero yun nga mga kapatid, no, kailangan yung magkaisa, kailangan yung ipakita talagang napakabubuti ninyo mga tol. At baka sakali maikonsidera ng ICC na bigyan ng interim release si dating Pangulong Duterte, di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ano ang masasabi ninyo dito sa mga balitang napanood natin? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.